With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong late night mga kapatid na debate. This is between UCCP and Bloody Salvation Church mga kapatid. So ang first speaker and second speaker, magkakali lang tayo sa affirmative and negative. Yung first speaker natin si Brother Benny. Yung stand dito, yung faith plus works ay sapat na. Tapos yung second speaker naman, faith alone. So yun yung ating comparison mga kapatid. Parang comparative study na din. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, alam nyo naman, basta si Pastor Alexander, mahabang cross-examination, 10 minutes na presentation, pero 10 minutes ang cross-examination. Same din sa rebuttal, 10 minutes, at yung ating 10 minutes na second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, hindi na sila bago sa ating platform mga kapatid. So syempre, summarize ko na lang. Yung ating rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung ating close-ended question. Dapat sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo masagot ng direktang tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Doon lang kayo dapat magtanong sa nilatang ng katunggali. Pero kung sumasagot, okay pa yan mga kapatid. Pero doon sa sumasagot sa first stage, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, syempre automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong doon. Either inilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. At meron akong pinapahintulutang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at iba pa ay po pwedeng gamitin. Rule number 9, yung no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, mga ganon. Merong mga challenge, hindi ko papayagang may tanong yan. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng mga sensitive na question mga kapatid, kasama doon yung mga personal na buhay. Pero pwede ding tanggihan at hindi sagutin. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ng kong magtakda ng bagong rules. Ito yung mga first impression mga kapatid. At kung ito lang naman ay kinakailangan.
Rule number 13, bilang moderator, ako nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. At for short, ayoko po ng kasuhan. So mga kapatid, ang ating platform ngayon ay sa Russia TV. So syempre ako po ay isang Catholic, Russia-bista mga kapatid. One of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative o first speaker sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasa. Napasangayon po ako. At sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Mute ka bro. Walang audio. Yes, sang-ayon tayo dito, Brother Ras. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At again, baka pwede nyo din kwento kung paano nagsimula ang pag-uusap nito. Nayan natin si first speaker. Pakilala ka kapatid. So ayan mga kapatid, mga kapananampalataya kay Kristo, ay muli po paghaharap namin ng ating kapatid na si Brother Alexander. At ito mula pag-discuss naman dito sa pananampalataya ng faith alone. Ay tutulan po natin ito, hindi po natin ito na papayagan na hanggang faith alone na lamang ang ating pananampalataya. So balik sa iyo, Brother Rasha. Medyo nagsa-static yung signal mo bro ha. Dako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka, Pastor. Once again, magandang gabi sa inyo, umaga dito ngayon sa lugar ko. Last time naglaban kami, ako ang affirmative or positive doon sa faith alone for salvation. Ngayon naman siya ang titindig dito, faith plus works kasi ang salvation nila. Na sa mga audience dito, ang gusto kong makita nyo or at least mag-focus kayo sa dalawang Jesus. Okay, dalawang Jesus 'yan. Ang Jesus ko at Jesus niya ay hindi magkapareho. Kasi ako ay faith alone, siya ay faith plus works. At ang verse na gusto kong buksan nyo ngayon bago kayo makinig sa amin ay 2 Corinthians 11, 3-4. Buksan nyo ang 2 Corinthians 11, 3-4. Diyan in-explain ni Apostle Paul ang two different Jesus or many Jesuses na magpipreach sa inyo. So ang focus ninyo ay dapat dyan sa sino ba ang may tamang Jesus. Jesus ni Brother Russia, Jesus ni Brother Benny, or ako. Okay, so dyan kayo mag-focus sa lesson na to at sana ay ma-bless kayo dahil itong discussion na to ay siguradong discussion at maayos na labanan to dahil nakalaban ko na si Brother Vinny. Nakita ko na yung puso niya pagdating sa pagkatao. Although against kami sa faith, doon lang kami magdi-discussion ngayon. So, may God bless us all in Jesus' name at sana ay makakuha kayo ng aral dito. Alexander Santos. Super cute pa rin. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At dyan sa ating live, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid. So bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Yung ating first speaker sa topic na faith plus works, sapat na versus faith alone mga kapatid. Brother Benny ng UCCP, your time starts now. Okay, magandang gabi sa lahat. So nandito po tayo ngayon para patutunayan natin na ang faith plus work ay kasama po sa ating kaligtasan at ito po ay sapat na. So paano po ang patutuo rito na ayon po sa ating mga apostol ay nagtuturo na ang mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay nasa Epeso po 2 verse 10. Basahin po natin ang susulat, sapagkat tayo'y na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos
una upang natin na napakaliwanag po na tayo ang kanyang gawa para sa mabubuting gawa. Hindi po dito sinabi na manampalataya lang tayo at huwag nang gumawa ng mabubuting gawa. Kahit na maglalasing ka at gumawa ka ng masama ay okay lang yan sa mga faith alone. So hindi po yun maliwanag na nasusulat. Tayo po ang kanyang gawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So kaya po ay pinamamagitan niya tayo sa ating pananampalataya upang gumawa ng mabubuting gawa. Handa ng Diyos upang siya nga ay ating lalakaran ayon po sa Episode 2 verse 10. So ano pa ang mga gawa na hindi lamang sa pananampalataya? So nasabi dito sa Titus 2 verse 14 na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So para po maunawaan natin na tayo nga po ay natubos na at nalinis sa kasamaan upang tayo'y masikap sa mabubuting gawa. So ano pa ang patutuo na nagsipagbunga sa mabubuting gawa? So sinasabi dito sa 1 Pedro 2 verse 12 na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hintil pang laban sa inyong tulad ng nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So maliwanag na sinasabi dito upang mga karoon ng tintimang pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Ito po yung tintimang pag-uugali ay honesty sa gitna ng mga nagsisigawa ng masama. Kapag nakita nila ang mabubuting gawang ito, ay pagdating ng araw ay pupurihin nila ang Diyos. Pagkat sa pananampalataya, tayo nagbubunga o gumagawa ng mabuting gawa na inihanda ng Diyos. So dito rin sa 1:15 verse 8, sinasabi dito na Jesus, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So nagpapatutuo po rito na hindi lang sa pananampalataya tayo po ay baligtas na at sapat na. So ano pa? Ito po ang patutuo ng ating Apostol Pablo sa kanyang paggawa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. 2 Corinto 11 verse 23. Basahin po natin dito hanggang 29. Sinabi niya, sila bagay ministro ni Kristo. Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako sa pagpagal. Ako'y walang sagana. Ako'y lubhang sagana sa mga bilangguan at lubhang madalas sa mga palo at walang bilang sa mga ikamamatay ay malimit. Verse 24. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-40 palo, kulang ng isa. Kung ipagpatuloy po natin at i-analyze po natin, ay pinatutuhanan dito ni Apostol Pablo na ang palataya niya sa Panginoong Hesus ay gumagawa ng mabuti para sa mabubuting gawa ng Diyos. Hanggang sa verse 29, dito nga niya ipinakilala sa atin na ang paggawa niya ng mabuti ay sinabi niya na at pinatutuhanan niya na sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina. Sino ang nagpatisod? Ako'y hindi nagdaramdam. So ito po ang pagpagal ng ating Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So sino pa ang nagpatutuo sa kanyang pananampalatayang may gawa? So ito naman ang patutuo ng ating Apostol Santiago na siya rin ay nagpatutuo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sinasabi dito sa James verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So maliwanag, di ba? Kung ang pananampalataya na ating sinasampalatayanan ay dapat po ay may kalakip po na gawa na gumagawa ng mabuting gawa. So ang tanong ay
itinuro rin ba ito ng ating Panginoon Hesus upang tayo'y gumawa sa kanyang mga salita at sa kanyang aral? So ano ang patutuo ng ating Panginoon Hesus? Na ihiwalay niya sa pagparito niya ang tupa sa kanan at ang mga kambing ay nasa kaliwa. So nagbigay po siya rito ng talinhaga tungkol sa aklat na ito, tungkol sa aral. Mateo 25 verse 35 hanggang 40, sinasabi, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Akong inyo akong nalaw sa bigo at inyong tuon. Ito pong ang patutuo ng palataya lamang, ang palang patutuo na ang pananampalataya lamang ay hipo sapat para tayo magpatuloy. Sasabihin ng mga gumagawa rito, yung mga gumagawa. Bro, Yes, bro. medyo hindi ko naintindihan, ano? Baka pwedeng may Kung magkagayoy, babae tayo. sasagutin niya, mga matutuwid na Bro, napuputol yung konti yung signal bro? mo, bro, Yes. ha? Yan, okay na. Okay, bro, Benny. Okay na? O, try natin yan. 3 minutes pa, 17 seconds. So, ipagpatuloy po natin ang sinabi rito na ang mga gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon Hesus, na sasabihin nga nila rito na kung magkagayoy, sasagutin niya na yung mga taong gumagawang mabuti. At sasabihin na, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain? O nauhaw at pinainom ka? Verse 38, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasabihin nga sa kanila ni Kristo na sa verse 25 hanggang 40, Mateo 25 verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginagawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So maliwanag po na ang pagsunod sa ating Panginoon Hesus ay hindi lamang po sa faith, kundi sa ating gawa upang maging perfect na faith. So kung naunawaan po natin ito, ay pinatunayan po ni Jesus na hindi lamang sa pananampalataya, walang gawa, ang ibinibilang niyang mga tupa, kundi yamang inyong ginagawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginagawa. So siya po mismo may sabi nito sa Mateo 25 verse 40 na yamang inyong ginawa. So wala pong faith alone lamang doon. Wala pong sinabi na sumampalataya lamang kayo sa akin. So sino pa ang nagpatotoo na kailangan natin ng gawa sa pamagitan ng ating pananampalataya? So dinagdag rin natin na ang mga gawa ni Apostol Pablo na sinasabi na ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng utos. So, tungkol na ito sa mga gawa ng kasalanan. Bro Rasha, So, mahina, Bro Rasha. Ewan sa ko, mga gawa sa na inaanan ng Diyos. So, alam natin na naligmagitan. Bro, Benny, napuputol-putol ka, bro. Ganito, Dahil sa bro. gawa, Ganito, bro. hindi na pa rin, bro. Oo, napuputol yung signal yan, bro. Kaya mo bang lumipat konti sa lugar mo lang yan? Magupa ko ng naka kasi ako, bro. Naka ako, bro, naka hotspot. Off ko muna. Hotspot. Naka hotspot. Sige. Kasi sa signal yan sa data. Kung naka-data ka, sa signal yan. Ang ko lang, baka po pwede kang
malapit, either malapit sa bintana or sa door, yung may open. Hintayin natin. Natin ulit. Ayan. I-shoutout mo na mga kapatid habang naghihintay kay Raymond Dais mga kapatid. Nandyan din si Pastor Eric Neba ng CGCLS. Nandyan din si Pastor Dino Diaz ng OBFD. At Amy Alfonso syempre. Lagi. Ayan, Bro Benny. Try natin yan ha. Hello, bro. Yan, bro. Dinig ko, bro, ha? Lumipat lang ako ng Ayan. ng pwesto. Ayan. O, kasi medyo doon. Nawawala. Ayun, dito na. Ayan. Dito na tayo sa labas. Okay. So much better yan, bro. 1 minute na lang, bro. Proceed ka, bro Benny, ha? So, ito nga. At pinatutunayan na natin na yung mga naligtas sa pamamagitan ng kanilang gawa ay pinatotohanan dito sa verse Santiago 2 verse 23 at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, hindi sa pananampalataya lamang. So, tapo natin na inaaring ganap ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi po sa pananampalataya lamang. Nang ialay niya si Isaac, ay nandun po ang kanyang gawa. Yung nagpapakita naman ng kanyang pananampalataya ay ang pagsunod niya sa sinabi ng Diyos sa kanya na nasa Hebreo 11:8 na sa pananampalataya ni Abraham Time. upang pumaroon. Okay, mga kapatid. time So, na. dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker. Dako tayo sa unang pagtatanong. 10 minutes ito. Pastor Alex. Wait lang ha. Fix ko muna yung camera. Okay, bro. 10 minutes, bro. Your time starts now. Okay, unang tanong ko, binanggit mo yung Efeso 2:8. Ang unang tanong ko doon, Efeso 2 verse 10. Tayo ay ginawa para sa mabubuting gawa. Sabi mo 'yon. Ngayon, ang tanong ko doon, ano ba ang huhusgahan ni Kristo sa judgment seat of Christ? Kasi mayroon tayong tinatawag na judgment seat of Christ sa hukuman niya. Ngayon, ang question ko, ano ba ang huhusgahan niya? Yung mapunta ka doon sa impyerno o bigyan ka ng regalo sa ginawa mong maganda? Ulitin ko, Brad, para maliwanag. Sinabi mo na ginawa tayo ni Jesus Christ, sinabi mo sa Ephesians 2:10, ginawa tayo ni Jesus Christ para sa mabubuting gawa, kaya may gawa. Ngayon, sa harapan ni Jesus Christ, ano ba ang huhusgahan niya? Yung mapunta ka sa impyerno o yung regaluhan ang maganda mong gawa? Both. Proceed. Pagkat pag sinabi nating husga, yan po ay hatol po yan. Tayo yung mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus, yan po ay nahatulan na sapagkat hindi sila sumasampalataya sa ating Panginoon. At tungkol naman sa kaligtasan ng ating Panginoon, ginawa tayo sa mabuting gawa, yun po ay ating paggawa ng mabuti. Okay, so sa paggawa ng mabuti, doon sa husgahan na yun, mayroon bang marumi na makakapasok sa langit? Ulitin ko ha, para maliwanag tayo.
Sa husgahan doon, mayroon ba siyang huhusgahan na mali ang gawa pero ligtas pa rin? Yes or no? Yes or no? No, no, sapagkat nahusgahan na yung mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus, kaya't wala nang kasalanan na mapupunta sa langit, kundi dito na ang ating pinaka-training ground, yung ating gawa, mabubuting gawa na dapat nating gagawin. So, next question. Okay, so ibig mo sabihin sa harapan ni Jesus Christ, wala nang masamang gawa doon, kundi sa harapan niya, ang huhusgahan niya ay yung mabubuting gawa lang, na lahat na yon ay mabuti lahat ang ginawa at walang pangit na ginawa. Walang pangit na ginawa. Yes or no? Paulit. Sorry, Okay. hindi ko na... Time stop pa ulit. Okay, sabi mo kanina, wala nang pangit na makakapasok sa langit, nahusgahan na sila. So, sinabi mo, yes, wala. Puro okay na sila lahat, nahusgahan na sila. Kung sa impyerno sila, sa impyerno, kung sa langit, sa langit. So ngayon, ibig mong sabihin, wala na siyang hinusgahan na pangit na gawa ng nanampalataya sa kanya. Wala na silang ginawang pangit. Yes or no? Wala na ba daw? Yes or no? 10 second. Proceed. Yung sagot ko po kanina ay both po 'yun. Yung huhusgaan ay yun po yung mga huhusgaan na hindi sumasampalataya Next sa ating question. Panginoon Hesus. 10 seconds. Okay, so Okay po. sinabi mo, yung yes, ang sinabi kong yes na sagot mo, wala nang pangit na nakapasok sa langit na hinusgahan. Sabi ko, wala na bang pangit o wala nang pangit na gawa na nakapasok sa langit? Yes or no? Ang sabi mo, yes. Sabi mo, yes, wala nang pangit. Yun yung sinabi mo na yes. Kanina, tama ka, sinabi mo both. Sinabi mo yun. So ngayon, sa harapan ni Jesus Christ, teka, sang-ayon ba tayo, dalawa, na ang Bible ay tapos na, pero may mga mangyayari pa sa future? Sang-ayon ba tayo na may mangyayari pa sa future event na hindi pa nangyayari? Sang-ayon ba tayo dyan? Yes or no? Sangayon tayo dyan sapagkat tungkol sa buhay, sa pangalawang buhay, yan po ay hindi na natin alam yan sapagkat sinabi na ni Jesus na ang araw at panahon ay hindi na ibinigay sa inyo. Yun po yung araw na ng paghukom. Kaya't ang sinabi lamang ni Jesus na gumawa tayo ng mabubuting gawa para sa inihanda ng Diyos noong una. Okay, so sang-ayon ka rin ba na sinabi na ni Jesus kay Apostle Paul kung ano ang mangyayari sa future? Sang-ayon ka ba na sinabi na may mapupunta sa impyerno, may mapupunta sa langit? Sang-ayon ka ba na sinabi na rin ni Jesus Christ kay Apostle Paul kung sino ang huhusgahan niya na mapupunta sa langit kahit may maling gawa? Ulitin ko ha. Sang-ayon ka ba na isinulat ni Pablo na ang ligtas na tao kahit may maling gawa ay ligtas pa rin? Sang-ayon ka ba dyan? Yes or no? No. No po, sapagkat yung maling gawa, hindi na po dapat inuulit yan. Pag tayo maliligtas na o tayo kukunin ng ating Panginoon Hesus at tayo haharap sa Kanya. Yung kanina, yung sinabi natin na may mali pa ba, may masama pa ba na haharap sa ating Panginoon Hesus, yan po ay hindi na po natin yan masasabi. Okay, sapagkat, so ngayon, sang-ayon ka ba na sinabi ni Apostle Paul yung mga gawa na sinasabi mo ay ririgaluhan ng Diyos kung maganda? Ito, ulitin ko, brad. Sang-ayon ka ba na may verse sa Bible, kung maganda yung gawa mo, ririgaluhan ka,
At kung pangit ang gawa, ay masusunog. Ngayon, yung nasunog na gawa ay pangit, walang regalo. Yung maganda gawa ay niregaluhan. Sangayon ka ba na yung pangit ang ginawa or nasunog ang gawa, ligtas pa rin? Yes or no? No. Sapagkat ang nakikita na ang pananampalatayang gumagawa, yan po ay may kalakip na kanyang mga gawa at magiging sakdal iyon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nasa James 2 verse 22 po yan na tayo'y gumagawa at tayo'y kanyang gawa na gumagawa para sa mabubuting gawa. Okay, para sa ilang minuto na lang. Okay, nabasa mo binasa mo ba lahat ng James 2 by context? Lahat ng verse, binasa mo ba lahat yon? Yes or no? Yes, sapagkat hindi natin makukuha ang tamang context diyan pagka pinutol-putol lamang natin ang pagbabasa. Kailangan po natin maintindihan ang buong sulat sa sulat ng ating apostol Santiago. Next question. Okay, kung binasa mo ang James 2 by context, ano ang sinabi ni James sa James 2:26? Alam mo ba o hindi? Alam na o hindi natin mababasa ngayon kasi wala akong dalang Bible. Okay. Kasi nga lumipat ako ng aking pwesto. Pwede ko bang kunin ko muna saglit para mabasa natin? Wag na sa time wise, wag na lang. Okay, so ako na mabasa. By heart, kasi kabisado ko yung 2:26 sa'yo, yun ang panlaban ko. Nakalagay sa James 2:26 sa English, ganito, tatagalogin ko rin para sa mga tao, no? For the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Sabi ni James, ang mga katawan ninyo, ang katawan ninyo ay patay kung walang espiritu ng Diyos. Kaya yung pananampalataya ninyo ay patay din. So ang question ko, sinabi ni James, ang katawan ninyo na walang espiritu ay patay. Kaya ang pananampalataya nyo ay patay. So ang ibig bang sabihin ni James dito, yung pinagsasabihan niya ay walang espiritu ng Diyos? Kaya patay? Yes or no? Yung pinagsasabihan niyang walang espiritu ay patay, yun po ay I object. ang katawan po yun. Time stop muna. Objection. Second speak. Ang objection ko ay doon sa mga categorical question ko kasi we're talking about yung by context. By context. Kaya ang question ko dito, sabi mo, ang pananampalataya ay patay, kaya kailangan maigawa. So may sinabi rin si James, sabi niya, ang katawan ninyo ay walang espiritu ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ninyo ay patay din. So ngayon, ang question ko is this. Ang pinagsasabihan ba niya dito ay ang walang espiritu ng Diyos, kaya patay? Yes or no? No. No. No, ang sinasabihan po diyan, ang patungkol po diyan, yung katawan na walang espiritu ay patay. At gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Pananampalataya po 'yon, hindi po espiritu ng Diyos. Pananampalataya po. Next question. Okay, so ang pananampalataya ay kailangan makakuha ng espiritu ng Diyos. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng first cross ng ating second speaker. So dako tayo mga kapatid sa ating second speaker sa kanyang first presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Michi Lada ng Reform mga kapatid. Ikaw din naman sa debate niyo ni Pastor Lloyd, ang layo ng sagot mo sa tanong pero self-proclaimed winner ka. Hehehe. Comment ito kay sino ba to? Pastor Eric Villanueva, ang hinang sumagot ni Benny, hindi nakakaintindi ng tanong, ang layo ng sagot. O shoutout din kay Jojo Cogworon, Gawa Nino. Shoutout din mga kapatid kay Raymond Didais. Magkaiba po ang paano maligtas at ano ang gagawin ng mga ligtas. Galatia 2,
16 hanggang 17, we are justified by faith, by the work of the law shall no flesh be justified. Mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Emmy Alfonso, off-cam na lang. Ito yung kanina yung naglalag. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, mga kapatid. Nandyan si Pastor. Congrats, Pastor Alexander. Talo na ang UCCP. Shoutout din kay Benny Benchi, Popoy, mga kapatid. At sa lahat ng Rangers of God, kay best friend ni Alexander, si Brocal, at saka si Sister Esther. Shoutout sa inyo, mga kapatid. At sa lahat ng member ng ROG dyan. Shoutout din kay Arnaldo Mateo, mga kapatid. At Pastor Brian Badao, mga kapatid. Sabi niya kay secondary cute ako dito kung topic ang pag-uusapan. So shoutout, mga kapatid, kay Bobby Aponesto. Maraming Jesus, tatlo ang Jesus. Shoutout din, mga kapatid, kay Maisel Jacob Santos. Syempre, nandyan lagi yan. At Jose Reiner Tarayo, mga kapatid, pinaghalo mo ang Bema Seat of Christ at White Throne Judgment, Mr. Alexander Magulo iyan. So, mga kapatid, dako tayo sa first presentation ng ating second speaker, Pastor Alexander Santos. Again, ang topic natin, mga kapatid, patungkol dito sa faith plus works, sapat na versus faith alone. Pastor, your time starts. Pamute mo na, Brother Benny, ha? Brother Benny, pakimute lang. Ano? Okay. Okay, Bro Rasha, paki-warning ng 3 minutes. Ano? Okay, may timer din ako just in case. I'm starting it right now. Okay, so shout out kay ano muna ha, kay sino to? Si Mensaherong Sugo, si Leonardo, yung leader ng ROG. Pinadala ko na yung diaper mo. Alam kong umiihi ka na sa salawal. Nagpadala na ako ng 2 box dyan, ha? ROG leader, nagpadala na ako. Okay? So ngayon, Brad, 1 Corinthians 3:13 through 15. Bibigyan ko ng DN. Sinabi ko sa iyo, ano ba ang huhusgahan sa langit? Yun bang gawa o yung para mapunta sa impyerno? I think ang sagot mo doon, both. Sabi mo, both. Okay. Ngayon babasahin ko, ha? Sabi mo, both. Sabi mo, ito ang sinabi sa 1 Corinthians 3. Basahin mo to kasi palagay ko hindi mo to alam. Palagay ko hindi mo to alam. Sabi dito, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. So, iyon ang sinabi, yun daw ang susubok, yung apoy. Kung ano yung gawa ng tao. Okay, gawa ang pinag-uusapan dito. Pagdating sa 14, sabi, kung ang gawa ng sino man ay manatili, ang ibig sabihin ng manatili ay maganda. Ha? Na kaniyang itinayo, na kaniyang ginawa, sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. So ito yung sinasabing may regalo. Okay. Ngayon, same person din to. Kung ang gawa ng sino man, pansinin mo yung sinabi, ha? Kung ang gawa ng sino man ay manatili, may regalo. Same group of people or same group of individual or believer. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ito yung sinasabi ko sa iyo na pag nasunog ba yung pangit, mapupunta ba siya sa impyerno? Or sabi ko, ligtas ba siya? Sabi mo, no. Yan ang sagot mo, no, hindi siya ligtas. Pero ang sabi dito ay malulugi siya. Wala siyang regalo. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ibig sabihin, idinaan siya sa apoy, hindi siya ginalaw. So ito yung sinasabi ko sa iyo na ligtas pa rin tong tao na to. Sabi mo, hindi na. Sabi mo, hindi na. Kasi hindi mo alam, may nag-comment dyan, pinagsama ko daw ang Bema Seat of Christ and White Throne Judgment. Hindi ko pinagsama yan. Alam ko yan na magkahiwalay. Kaya yung mga nagko-comment dito na kulang sa aral, sana ayusin niyo muna yung mga comments ninyo dahil pinag-aralan ko yung Bible, dispensation of salvation ang pinag-aralan ko.
So pagdating sa 2 Corinthians 5:10, nandito ang judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ, sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Haharap daw lahat sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Haharap daw tayo, Brad, maging mabuti o masama. So anong tanong ko sa iyo? May makakapasok bang masama sa langit? Ang unang sagot mo, yes. Tapos sinabi mo, hindi mo sinabi yon. So sabi mo, walang makakapasok na masama. Pero sinabi ni Pablo, huhusgahan sa langit yung mabuti at masama. Nakita mo ba yung sinasabi kong pag-aaral ninyo? Kulang, di ba? Kasi isinasama nyo sa works. Sinasama nyo sa works. Ngayon, mami, ay tatanong ko sa iyo, anong works ba ang hindi makakapagligtas, di ba? Anong works ba ang hindi makakapagligtas? Ang sasabihin mo, yung mga sinasadyang nakapatay at sinasadyang nangalon niya. Maraming nangangalon niya ngayon na hindi nakukulong, maraming pumatay ngayon na nakulong, maraming nangalon niya ngayon na nakulong. Tatanong ko sa iyo mamaya, pwede pa ba silang maligtas? Ngayon, pag sinabi mong hindi na, hindi na kailangan mag-preach ng gospel sa kanila. Ha? Yan ang ilagay mo sa mamaya sa question ko sa iyo. Tatanong ko sa iyo kung paano maliligtas pa ba yung pumatay ng tao or nangangalon niya doon sa loob ng kulungan. Sipin mo yan, Brad, ha? Maraming tao doon. So ngayon, tingnan natin ang verse naman na hindi kasama ang gawa. Sabi dito, ngayon sa Romans 4:4, ngayon sa kanya na gumagaway, hindi binibilang na biyaya ang ganti. Yung mga gumagawa daw ng magaganda, hindi binibilang ang biyaya ang ganti. Kung hindi, utang lang. Sa English nito, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. Walang biyaya itong nakuha kasi gawa lang ang batayan. Pero sa 5, datapwat sa kaniya na hindi gumagawa, ito daw mga hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Sino umaaring ganap sa masama? Yung mga tao, nakagaya ko, nakagaya mo, na sumasampalataya daw. Ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Ano ang ibinilang na katuwiran ng Diyos sa kaligtasan? Yung pananampalataya. Pero yung gawa, sinabi, hindi daw. Hindi daw. Kaya sinabi rin ni Apostle Paul sa Romans 3, sabi niya, where is boasting then? Ibig sabihin, saan kayo magmamalaki? Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Sabi sa Romans 2:27. Ito'y inihiwalay na. Ano sabi dito sa Tagalog? Inihiwalay na to. Sa English, it is not. It is excluded. Excluded na to. Ano ba sabi ni Apostle Paul? Hiniwalay na to. Ano? Sabi niya, sa pamamagitan ba ng mga kautusan? Sabi niya sa mga Hudyo. Ano, sa kautusan nyo? By law? Anong what law? Thank you. Anong what law ang sasabihin nyo? Diyan ba? Sabi niya, sa pamamagitan ba na, anong kautusan? Tapos sinabi niya sa 27, ano, ng mga gawa? Yung gawa? Ibig sabihin ni Paul, good works? Ano, sa law? Ano sabi niya? Hindi. Hindi sa gawa, hindi sa law, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. So saan ka naligtas? Sa pananampalataya. Kaya nga sabi sa Efeso 2:8, for by grace are ye saved through faith. Dahil sa awa ng Diyos, naligtas ka galing sa pananampalataya mo. Di ba? Kaya sabi niya sa 29, is the God of the Jews only? O ang Diyos bagay, Diyos ng Hudyo lamang? Hindi.
bagas siya ang Diyos din ng mga hentil. Oo, ng mga hentil din naman. So, nasan ang gawa dito? Maliwanag na sinabi rin ni Apostle Paul sa Titus 3, not by word, na hindi dahil sa mga gawa, sa mga katwiran na ginawa ng sarili, kung hindi sa awa ng Diyos. At iyon ang panampalatayanan mo. At kahit sa Old Testament, sabi niya, sapagkat kaming lahat, sabi ni Isaiah, ay naging parang marumi at ang lahat ng aming katuwiran, ibig sabihin, lahat ng katuwiran ng gawa namin ay naging parang basahang marumi. So, paano mo yan isasama sa kaligtasan na ang good works mo ay pwede kay Jesus Christ? Si Abraham, wala pang Jesus Christ noon. Nag-justify lang siya sa isang work. So isang work lang ba ang kailangan? Kung maraming work ang basihan, or kung more than good works ang basihan, sabi ko nga sa inyo, may iwan ko kayo sa langit. Marami akong pwedeng ipagmalaki sa Diyos na mga good works na alam ko, hindi nyo kayang tapatan. Pagmamalaki ko ba sa Diyos na, Lord, ang dami kong ginawa? No, because good works is nothing but a stupid work of man kung dadalahin yan sa kaligtasan. Wala. Ang kaligtasan ay ginawa ni Jesus Christ from the cross kasi nagiging pera-pera ang naguutos ng good works. Kaya sana hindi ka kasama dito na kagaya ni Pastor Lloyd na kurakot. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first presentation ng ating second speaker. Dako tayo sa 10 minutes na first cross ng ating first speaker, Brother Benny ng UCCP. Your time starts now, bro. Okay. Nasa pagtatanong na ako, bro. Okay. Sinasabi dito, sabi ko nga kanina, na bakit ang pananampalataya natin ay may kalakip na gawa at gumagawa ng mabuti. Sinasabi dito sa episode 2, verse 10, kung ipagpatuloy natin yung sinabi mong pananampalataya lamang, sinasabi dito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y ating lakaran. So ito po ang aking tanong, ang pananampalataya lamang ba ay sapat na? Yes or no? Yes. Sa kaligtasan, sapat na ang pananampalataya. Pero yung buhay ng tao, yan ang tinatawag na sanctification. Good or bad, ligtas pa rin. Kasi kung babasihan mo yung gawa, lahat ng tao sa impyerno. Next question. Okay, follow-up question. Kung ang pananampalataya lamang ay sapat na, bakit pa ginawa ng Diyos na magsikap tayo sa mabubuting gawa ayon sa na nasa episode 2, verse 10, 2, verse 14 at 1 Pedro 2, verse 12. Bakit po, ulitin ko, bakit po kung ang pananampalataya lamang ay sapat na, bakit pa ginawa ng Diyos na magsikap tayo sa mabuting gawa? Para maging magandang example tayo, kasi kagaya ko, yung kasama ko kahapon na kaibigan kong Korea, nagpasalamat siya sa akin na sa pagpipreach ko sa kanya, nakita niya yung buhay ko, nakita niya yung pagiging example ko na mabuti akong Christian. Mabait kasi ako sa mga tao, kala lang nila, bastos ako sa kanila, mga demonyo kasi sila. Pero na-appreciate niya, kailangan maging mabuti ka bilang Christian. Ngayon lang kasi nagbubulgar ako dito ng demonyo. So, ibig sabihin, nandun ang gawa. At hindi pa ng palataya lamang. Nandun ang gawa, pero hindi dahil para maligtas. Dahil ligtas na ako. Ang mali kasi sa inyo, sinasamahan nyo ng mabuting gawa, pero ang gawa natin ay basura sa Diyos. Kaya nga kung gawa ang babatayan mo para ma-maintain ang kaligtasan, lahat ng tao sa impyerno. Dahil wala makaka-perfect niyan. Next question. So, ibig sabihin, ang mabubuting gawa ay walang halaga
para sa iyo? Yes or no? Yes, walang halaga sa kaligtasan. Pero sa pamumuhay bilang tao, bilang Christian, may halaga yan para maka-encourage ka ng tao na, oy, Christian yan eh. Hindi yan Muslim Christian. Tanungin niya natin kung bakit gano'n ang buhay niya. Dahil sa peace of mind na ibinigay na kaligtasan. Perfect ba yon? Hindi, palpak din ako. Ikaw din palpak pagdating sa gawa. So kung yan ang batayan, pareho tayo sa impyerno. Next question. So kung ang mabubuting gawa nga ay walang kahalagahan, bakit pa ginamit ni Apostol Pablo na ang kanyang pagpagal bilang patunay sa kanyang pananampalataya ayon sa 2 Corinto 23 verse 29, bakit pa niya pinatutunayan na ang kanyang pagpagal bilang patunay? Kaya siya nagpapagal dahil para tularan siya na nandito na ako sa Diyos na Jesus Christ. Wala na ako sa Diyos ng God of Israel na spirit kung hindi dito kay Jesus Christ na bumaba na ang kaligtasan nito ay nandito. Kasi evangelist si Paul. Kaya yung pagpapagal niya ay magligtas ng mga kaluluwa. Not for good works, para sa faith. Next question. Okay, ibig sabihin, yung pagpagal niya ay may gawa, hindi pananampalataya lamang. Yes or no? No, hindi yan ang sinabi ko. Maliwanag ang sagot ko sa iyo, kaya siya nagpapagal para makapagligtas ng kaluluwa at yung faith na yon ang kailangang panampalatayanan. Ngayon, pag nakapasok na sa faith na yon, hindi niya inautusan na manatili. Kung hindi sinasabi niya, you are already saved. Next question. Okay, nagpagal para magligtas. So ibig sabihin, nandun ang gawa at hindi pananampalataya lamang. No, sasabi ko lang sa iyo, yung kinukuha niyang tao ay hindi paligtas. Para pumasok sa utak mo to, ha. Pag nakuha na niya yung tao by faith, ngayon hindi na niya sinasabihin na manatili ka sa gawa. Sinasabi niya, you are already saved. Next question. Okay, sige. Kung ang pananampalataya ay sapat na, ito naman, bakit pa kailangan sabihin ni Apostol Santiago na patay ang pananampalataya walang gawa? Okay, kasi sinabi niya, kasi mga fake Christians yan. Yan yung mga kinukuha ng mga pastors na kurakot na kagaya ni Lloyd, na kailangan ipakita natin. Kailangan bigyan niyo ako ng pera. Kasi pag hindi niyo ako bibigyan ng pera, patay ang pananampalataya niyo. Husga sa tao yon, pero sa Diyos, hindi ganyan ang kaligtasan. Faith alone. Next question. Okay. Ito palang sinabi mo na fake Christian. So bakit nga po niya pinagdidiinan na ang kahalagahan ng mga gawa kung ang faith alone ay sapat na? O ulitin ko ang tanong, bakit po niya pinagdidiinan na ang kahalagahan ng mga gawa ay ginagawa ay maaaring gawin kung faith alone ay sapat na? Yes Okay, or no? hindi yes or no yata ang tanong niyan kung bakit faith alone. Sasagutin ko na lang ng maayos at ulitin mo kung mali ako. Kaya sinasabi ni Apostle Paul yan kasi ang Hudyo ay mayaman. Kaya sinasabi nila kung kayo ay talagang may faith, tumulong naman kayo. But not for salvation. Sabi niya kung hindi kayo tutulong, patay ang pananampalataya niyo. Objection muna, moderator. Ano yan? Nasa topic po kami ng Apostol Santiago. Okay. Bakit po pinagdidiinan ni Apostol Santiago yon? Hindi po si Apostol Paul. Okay. Okay po. Pastor, may counter-objection ka? Counter-objection. Nagkamali lang ako sa apostol pero si apostle, ang sinasabi ko rin ay si Santiago. Nabanggit ko lang siguro yung Paul. Okay, ulitin ko lang Okay, yung sagot. so ganito. Ano muna? Judgment ko dito. Open-ended question naman. Reason to mga kapatid ha. So, either nagkamali or hindi, tuloy-tuloy pa din to. So, Pastor Alex, proceed. Okay, so ibig sabihin niyan, yung pinagpipilitan ni James, okay, kuya ng Maliko, na tumulong naman kayo kasi mayayaman ng Hudyo. Pero hindi para sa kaligtasan yun. Kung hindi ipakita nyo na Kristiyano kayo, pero ang totoo, wala naman kayong espiritu. Kaya ang pananampalataya nyo ay patay. Basahin mo yung buong Bible or buong chapter para makita mo yung context. Next question. Okay, move on na tayo doon. So ito naman sa patutuo ng ating Panginoon Hesus, bakit niya ginamit
ang Mateo 25 verse 31 hanggang 46 tungkol dito sa talinghaga sa mga ilalagay niya sa kaliwa at kanan yung mga kambing at tupa dito. Bakit pa niya ipinakita na ang mga gawa at ang pagmamahal sa pagtulong sa nangangailangan ay ibinilang sa kanyang mga tupa? Okay, pinakilala niya yan doon na sa paghahari niya. Okay? Sa paghahari niya, pag binasa mo ang Matthew 24, pataas, wala nang Christian dyan, na rapture na. Kaya ang pinag-aaralan mo ay future event ng 1,000 millennial kingdom. Matthew 24 pataas, kung titingnan mo, iyan ay wala ng Christians. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pero ngayon, we are saved by faith. Future event kasi binabasa mo, dito lang tayo sa Christian. Next question. Okay, follow-up question. Bakit nga po niya pinagdidiinan na kailangan gumawa at tumulong sa nangangailangan kung ang faith lamang ay sapat na? Okay, sinabi ko nga sa'yo, bakit? Kasi yung binabasa mo ay future event. Pero sinabi niya rin before that, ang lahat ng nakakita sa akin ay nanampalataya ay ligtas na. So dalawa yung sinabi niya, ang lahat ng nakakita ligtas na, pero doon hindi pa. Future event kasi yung pinag-aralan mo na dinadala mo sa Christianity. Kaya kailangan ma-rightly divide mo ang word of truth. Next question. Okay, nasa future nga yun. Sapagkat yun nga ang ililigtas niya, yung mga gumagawa sa kanyang kalooban. Sinasabi dito sa Mateo 25 verse 40, na yamang inyong ginagawa. So, may gawa po yun. So, ang follow-up question dito ay bakit nga po niya ililigtas sa future yung mga gumagawa at hindi sumasampalataya? Kasi nga, iba ang salvation doon. Kailangan sumunod ka sa pagkahari niya. Ang isang inuutos niya ngayon, kung gusto mo talagang maligtas sa gawa, ibenta mo daw ang ari-arian mo. Naibenta mo na ba ang ari-arian mo and follow me, di ba? Sigurado hindi pa. So kung iyan ang basihan mo, sigurado ligtas ka pag naibenta mo. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. So dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Eric Villanueva ng CJCLS na tumbok. Wala. Natumbok faith na walang gawa ay fake alone or fake Christian. Shoutout din kay Zach ng Bantay Pinto. Sabi niya, pagmamalaki nga yung ginagawa ng mga faith alone Kasi sinasabi nila na kaya sila naligtas kasi sa kanilang pananampalataya lang. Pero ang pagiging humble tulad ni Zach, ako sa pamamagitan ng biyaya, naligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi alone yan. Nakalakip. Ang haba ng comment niya. Shoutout na lang, bro Zach. Jose Rene Tarayo, can you answer this, Mr. Alexander? He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Sino iyong mga overcomers? Faith alone or faith with works? Thanks, God bless. Shoutout din mga kapatid kay Velarde Johnny. Hindi itinuturo ni Apostol Pablo na walang halagang mabubuting gawa. Ang kanyang itinuturo ay ito, ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang tunay na nananampalataya ay laging nagbubunga ng mabuting gawa. Shoutout mga kapatid kay PJ Patco. Yung true faith kasi dyan sa Efeso 2 verse 8, faith ni Jesus. Kaya sa Romans 3:30, uncircumcision will justified by true faith. Shoutout din mga kapatid kay Raymond Diaz, Judgment Seat Christ for the saved, Great White Throne Judgment for unbeliever. Shoutout din kay Benche Popoy. Ikaw talaga, Brother Alex. Shoutout din kay Eduardo Manalo. Shoutout. Nako, naglalaban yung dalawang kulto. Shoutout mga kapatid kay Michelada. Ikaw din naman sa debate nyo. Ito yung kanina mga kapatid. So, gusto ko din i-shoutout mga kapatid. Itong si Brother Lloyd Vicente Alino na talagang nag-PM sa akin at i-appreciate yung ating platform at yung ating pagmamoderate. So maraming salamat mga kapatid. Ito yung parang nakaka-inspired pa sa atin na moderate pa at gagawa ng mga ganito. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Bini ng UCCP again sa ating topic na faith plus works. Sapat na versus faith alone. Your time starts now, bro. Okay, so yung malimit na batayan ng ating
mga faith alone ay nasa Efeso 2:8 hanggang 9, sinasabi dito na sapagkat sa biyaya ng Diyos kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So ano po ba ang tinutukoy dito na mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri? So kung i-analyze po natin, sinasabi po dito na tayo nangaligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan pala ng ating pananampalataya o faith. So wala pong faith lamang ang nangaligtas na sa kaloob ng Diyos ay by the grace, not by faith. So sinasabi dito sa verse 9, bakit hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri? So ito po pala mga gawa ay para sa mga kapurian ng sinuman, hindi sa kapurihan ng Diyos. Maliwanag na ang gawa ng sinuman ay huwag magmapuri o magmalaki sa pamamagitan ng kanyang gawa. So ano po ba ang mga halimbawa ng mga magmapuring gawa para huwag silang magmapuri? So ipaliwanag rin ito ni Apostol Pablo sa Romans 3 verse 28. Kaya nga maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So sinagot din ni Apostol Pablo na ang mga gawa pala na kapurihan ng sinuman ay mga gawa sa kautusan. Yun po ang ibig sabihin na ang gawa ay hiwalay. Hiwalay sa pananampalataya na pinupurihan ng mga tao. So ano pa? Romans 3:27. Babasahin po natin na kaya nga nasaan naroon ang magmamapuri. Ito po ginamit mo kaninang batayan na faith alone. Iniwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan. Sinabi dito ni Apostol Pablo, ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. So nagpapatunay na hindi po ito gawa sa mabuting gawa, kundi ito po ay gawa sa kautusan. Verse 28, kaya nga may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So maliwanag na gawa pala ito ng kautusan. So ano pa ang mga magmamapuri? Di ba binigyan na tayo ng halimbawa na mayroong dalawang lalaking nagsipamanhik. Yung isa'y parasiyo at ang isa'y maniningal ng buhis. Ito po yung mga magmamapuring gawa. Basahin po natin nasa Lucas 18 verse 10 hanggang 14. Ang parasiyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapapangalunya o hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. So kung ipagpatuloy natin, sinabi nga dito ng Panginoon Hesus na sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, tatapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay mataas. So ano pong nakuhang aral dito? Yung taong ito nga yung gawa sa mapagmapuri sa kanyang gawas ng kautusan. So ano pa ang patutuo na gumagawa ayon sa pananampalataya? Ginamit mo rin ito, yung Roma 4 verse 5. Sinasabi dito, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. So kung i-analyze po natin, sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa Panginoon Hesus, ang kanya palang pananampalataya dito ay binibilang na katwiran. O ito ay sasalin ng mabuting balita, ito po ay pinawalang sala. So bakit po ang hindi niya ginagawa o hindi gumagawa, ngunit siya sumasampalataya, ngunit ibinibilang pa rin siya sa kanyang katwiran o pinawalang sala? So may sagot din dito, ipinaliwanag rin to ni Apostol Pablo sa Romans din. Sa Romans 6 verse 14 din ang sagot. Sabi niya, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So ito yung sagot sa tanong na sa kanyang pananampalataya binibilang na katwiran ay kaya pala hindi makakapaghari sa atin
ang kasalanan sapagkat sa ating pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So pagka tayo sumasampalataya kay Kristo, sa Kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya ay ibinibilang na katwiran pagkat ang sumasampalataya sa ilalim ng biyaya ng Diyos ay hindi pinaghaharian ng kasalanan ayon sa Romans 6 verse 14. Pero bakit hindi ang gumagawa ngunit sumasampalataya? Pagkat tayo nga ang Kanyang gawa, ito na po ang sagot sa Efeso 2 verse 10, sapagkat tayo ang Kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakaran. So tunay na ito nga ang ating dapat lakaran, yung mabubuting gawa na itinuro sa atin ng Panginoon. So tunay na tayo ay Kanyang gawa para sa mabubuting gawa. So ano naman ang mga hindi naaring ganap sa mga gawa ng tao? Ito po yung batayan niya kanina. Hindi mo to yung isama kanina, yung Galatians 2:6. Ang sinasabi dito, dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Sa kautusan po yun ang hindi ibinibilang na mabubuting gawa. So ano pa ang mga gawa sa kautusan? Di ba itong pagtutuli nasa gawa 7 verse 8, ngunit pinawalang halaga sa Juan 7 verse 22, yung mga gawa ng kautusan. Ipangilin ang araw ng Sabat. Ito yung mga gawa ng kautusan sa Exodus 20 verse 8, ngunit gumawa si Jesus sa araw ng Sabat, yung paghahandog ng dugo taon-taon sa Hebreo 9 verse 25, ngunit di naman nakakapag-alis ng kanilang kasalanan sa Hebreo 10:3 hanggang 4. So ano ba ang kautusan na ito kung bakit hindi ibinibilang sa mga gawa, sa mabubuting gawa? Sapagkat ito ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin ayon sa Galatia 3 verse 24, upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo iaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat na yun po ang patutuo na wala na tayo sa kautusan, sa mga gawa ng kautusan na tinutukoy na hindi na aaring ganap sa paningin. So ano pa ang mga gawa na hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan? At para lamang ito sa kautusan na tinutukoy, hindi po sa mabubuting gawa na nasa Efeso 2 verse 10, sapagkat tayo Kanyang gawa para sa mabubuting gawa. Galatians 5:4, sayang hindi mo to naibanggit kung paano sana natin may analyze na kayo sinasulat dito na kayo hiwalay kay Kristo, kayong nangaibig ay aring ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya sa mabuting balita. Sinasabi rito, wala nang karapatan sa habag ng Diyos. So may analyze na natin ito, kaso hindi mo na isama sa iyong patutuo. So ano pa ang mga gawa ng tao na pinagsisikapan upang wag magmapuri ayon sa Efeso 2 verse 9 na yung nabanggit, yung Galatia 5:4, wala na tayo sa gawa ng tao ng kautusan at kapurihan sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. So mga di ibibilang sa mabuting gawa na ipinagawa ng Diyos upang makapagpatuloy at tumanggap tayo ng kaloob ng kaligtasan. So ang patutuo kung bakit ang gawa ay ibinibilang na gumagawang kalakip sa Kanyang mga gawa. Ito nga po ang aking patutuo kanina na pinatutunayan ko na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gaya ng patutuo ni James 2 verse 22 na nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. So nagpapatuo ito na si Abraham at si Rahab ay hindi sa pamamagitan ng kanilang gawa, ay hindi sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay walang gawa, kundi nagkaroon pa rin ng gawa sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon Hesus. So ano pa yung mga gawa na pinatutunayan
ng kanilang gawa. So ito, basahin natin yung James 2 verse 25. Tungkol ito sa kay Rahab na gumagawa. Nasusulat dito, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay naring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil tinanggap niya ang sugo sa kanyang at kanyang pinagdaanan sila sa ibang daan. So kaya't ang tunay po na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ito po ay nagbubunga ng pagiging matuwid at sumasagana ng mabubuting gawa. Kahit kung may pananampalataya tayo kay Kristo, atin pong ipakita ang tunay na pananampalataya Time. sa pamamagitan ng mabuting gawa. Okay. Okay, dako tayo sa 10 minutes na second cross. Pastor, your time starts now. Okay, dahil lagi mo sinasabing may mabuting gawa, yung mga kaibigan mo na may mabubuting gawa na Kristiyano, yun ba ang basihan mo para sila ay ligtas? Yes or no? Yes, sapagkat yun po ay utos ng Panginoon Diyos na magpatuloy tayo sa kanyang mabubuting gawa at huwag nang lumakad pa sa mga masasamang gawa. Next question. Okay, so sa pag-iisip na nakikita mo, yung mabubuting gawa ba nila? Sigurado ka ba na hindi masama ang iniisip nila? Sigurado ka ba? Yes or no? Paulit-ulit, hindi ko na Okay, gets. yung mga kaibigan mo na sinasabi mong ligtas sila dahil nakikita mo mabuting gawa, sigurado ka ba sa isip nila na mabuti rin? Yes or no? Yes, sapagkat kung magpapatuloy sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang mabubuting gawa, ay maliligtas nga sila. Next question. Okay, so ibig sabihin, lahat ng nakikita mong kaibigan na gumagawa ng mabuti, alam mo lahat ang takbo ng isip nila na mabuti din. Yes or no? Yes, kung magpapatuloy sila sa kabutihan na kanilang ginagawa at sa pagtulong sa mga nangangailangan, ay maaari nga silang maligtas sapagkat walang masama sa pag-ibig sa kapwa. Yes or no? Next question. Okay, so ibig sabihin, nakikita mo kung nag-iisip sila ng sex, nakikita mo kung hindi sila nag-iisip ng sex, nakikita mo kung hindi sila nagagalit, nakikita mo kung nagagalit sila sa isip nila, nakikita mo lahat yon, yes or no? No, sapagkat yan ay kanila rin yung gawa. Kung gusto nilang wag magpatuloy sa kanilang mabubuting gawa, ay hindi nga sila maliligtas. Yung maliligtas lamang ay nagpapatuloy sa mabuting gawa. Next question. Okay, ang tinatanong ko, yung takbo ng isip nila, sabi mo, nakikita mo rin, sabi mo kanina. Ngayon, nung sinabi ko na yung mga example ng pag-iisip ng tao, sinabi mo, Objection, no, na hindi. moderator. No po yung sagot ko kanina. Kung nakikita ko ba yung isip ng mga tao, no po yun, no. Okay. Hindi natin makikita yan sapagkat kung nagpapatuloy sila sa mga masamang gawa, Okay. ay sa kanila na yun. Counter objection meron ba or magre-rephrase yung tanong? Re-refresh ko na lang yung tanong, Proceed. time-wise. Okay, so ibig mo sabihin kanina, yes, ang sagot mo dito, ulitin ko lang, lahat ng mabubuti ang gawa ay sigurado ka na iyon ay ligtas. Yes or no? Yes, kung magpapatuloy sila sa mabubuting gawa, yun po ay makakasiguro sila na sila po ay makakaligtas. Next question. Okay, yung ulitin ko ulit. Meron bang mapupunta sa langit na kasalanan? Sa 1 Corinthians 3:15, meron bang kasalanan na mapupunta sa langit? Sa 1 Corinthians 3:15, yes or no? No, hindi magkakaroon ng kasalanan na mapupunta sa langit kung maliban kung sila magsisisi, maliban kung sila humingi ng kapatawaran sa kanilang nagawa at kung sila pinatawad. Ganon din naman sa Panginoon Hesus.
kailangan nilang magsisi upang maligtas. Next question. Okay, naniniwala ka ba na ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo sa 2 Corinthians 5:10? Naniniwala ka ba na may hukuman ni Kristo na haharapin lahat ng Christian? Yes or no? Yes, sapagkat si Kristo nga ay ang tagapaghatol ng ating mga ginawa. Siya po yung hahatol sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo mga ligtas. Next question. Okay, sa harapan na yon, iyon ba ay sa langit o sa lupa? Kung sa harapan niya yon, I object. Bado na siya. okay. Ang objection natin ay categorical. Sinabi mo, nakalagay dito sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo ay haharap, sabi mo yes, at sinabi mo huhusgahan ng mga gawa natin, agree ako dyan. Ngayon ang question ko, future event yan, saan ka huhusgahan? Doon ba sa judgment seat of Christ sa langit? O sa judgment seat of Christ ba yan sa lupa? Yan po ay judgment na pagparito muli ni Jesus. I object. Object na kasi to. Okay. Langit or lupa yung pagpipilian dito, bro, ha? Sige. Hindi pa kasi ako tapos magsalita kaya Ay, ano kasi, bro? patapusin niya muna ako. Mauna kasi Hindi, yung bro, category. kasi- Object muna. Object Okay, muna, proceed, bro. proceed. Ang kailangan lang, pumili ka muna at saka ka mag-explain. Yan ang rule natin dito. Kasi hindi ka muna pumipili sa categorical. Hindi kita pwedeng tapusin unless you answer categorically, then hindi ako magsasalita. Pakikinggan kita. Ang pinagpipilian dito, Paulit yung mo. judgment seat of Christ ba ay sa langit or sa lupa? Yun muna ang sasagutin and then explain. Langit or lupa? Okay, objection. Ah, Sige, sasagutin Proceed. po natin yan kahit na malayo ang topic namin na patutunayan kung ang faith Okay. alone. Malayo na po yan sa faith alone Pero Okay. dito na tayo sa judgment, sasagutin po natin yan. Okay, so Saan ba tayo? ganito, sasagutin mo naman, so yun lang naman yung Hmm. hinahanap ni Pastor Alexander, yung categorical. Langit or lupa? Langit po sapagkat Proceed. itong langit, hindi naman itong langit na andun na sa langit o sapagkat may tatlong langit nga ang tinatawag dito at pagkatapos ng ating paghahatol, yun ang haharap ang ating Panginoon Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan. So next question. So sa langit na. So ibig sabihin, ito ang sabi niya. Sa 1 Corinthians 3, sulat ni Apostle Paul, kung ang gawa, yung hinuhusgahan, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugis siya. Yung masunog ba na gawa, ito ba ay mabuti o masama? Masama sapagkat yan pong ang gawa na yan ay future na po yan na paghatol, hindi pa dito sa gawa na ating ginagawa. Future po yan. Yung yan po ay masusunog yung kanyang gawa, doon na po yan sa judgment. Next question. Sabi mo, pangit yun. So yung pangit ang gawa nito na sunog, ito ba ay ligtas o hindi? Hindi, sapagkat ang ibig sabihin ng pangit, yun nga po ay ang masamang gawa o masamang ginagawa ng ayaw magbalik loob sa Panginoon. Yun po ang ayaw, ang hindi makakapunta sa tinutukoy mong langit. Next question. Para siya ilang minuto na lang. Okay. Pay attention dito, Brother Vinny, ha. Sabi mo, ito ang unang tanong ko, kung sa 1 Corinthians 3:15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugis siya. Sabi ko, yung nasunog ba na to, magandang gawa ba to or pangit? Sabi mo, pangit. So, ang unang tanong ko sa iyo kanina, may pangit bang makakapunta sa langit? Sabi mo, wala. Pero dito, meron kasi pangit. Ngayon, ang huling tanong ko, sabi ko, yung bang taong nasunog ang gawa na to, ligtas ba to? Sabi mo, no.
Ito, tatapusin ko lang yung sentence or yung verse. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugis siya. Nalugis siya. Ngunit sa kanyang sarili ay maliligtas. Ngunit sa kanyang sarili ay maliligtas. Ngayon, yung nalugi na to, sa kanyang sarili daw ay maliligtas. So, sino yung naligtas na to? Yung bang nasunog ang gawa? Sino yung naligtas na to? Yung bang nasunog ang gawa na pangit? Yes or no? Yung nasunog yung I object. I object. Ha? Ulitin alin ang natin tanong mo doon? Alin ang tanong? Okay, proceed. Ang tanong ko, ang tanong ko is this, okay? Sabi mo kanina, Marami kasing tanong. Kaya hindi. Kaya nga ipapaliwanag ko sa iyo. Ganito Okay. kasi eh. Ginaano ko naman, drain down ko naman sa simple question eh. Sabi mo, walang papasok na pangit. Sabi mo kanina. Ngayon, eto na tayo sa judgment seat of Christ. Sabi mo sa langit to, sabi mo may first, second, third, ikaw na bahala dyan. Sabi mo, yung masunog, pangit. Sabi ko, yung nasunog ba to? Ligtas? Sabi mo, no. Ngayon, binasa ko ngayon ang katapusan, yung sentence, yung verse. Kung ang gawa ng sino man ay masunog na sinabi mo sa impyerno, ay malulugis siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Ngayon ang tanong ko, sino yung naligtas na to? Yun bang nasunog ang gawa na pangit ang gawa? Yes or no? yes, sapagkat nga sinasabi nga dito sa 1 Corinthians na ginamit mo, verse 13, na ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihayag at ang apoy rin ang susubok sa ginawa ng bawat isa. Kung ano yun. So, maliwanag yung mga gawa na masasamang gawa. Okay, so ibig sabihin, kahit pangit ang gawa na nasa langit, ligtas pa rin sila. Yes or no? No. Time. Sapagkat nga ay 10 minutes time. Okay, so dyan Okay. nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating second speaker. Dako tayo sa kanyang rebuttal then. Pastor Alex, 10 minutes. Your time starts now. I hope na maintindihan mo ito. Baga siya, 3 minutes. Ito yung sinasabi ko na kulang ang ginagawa niyong pagtuturo at pag-aaral na master ninyo ang kailangan ay may gawa, kailangan sumunod. Nakikita nyo, parang nagiging pareho kayo ni Pastor Lloyd, Brother Vinny, na nakikita niya yung gawa ng tao, kaya sigurado siya ligtas. Nakikita niya sa gawa. So, iyan yung sinasabi ko na ingatan mo at sana hindi ka magaya sa mga kurakot na mga demonyong espiritu na to na mag-preach sa pulpito, kailangan sumunod tayo, kailangan manatili tayo sa good work kasi sinabi ni James, faith without work is dead. Sinabi ni Abraham na justify ng works. Sinabi dito sinasabi ni Paul na sumunod tayo. At nagpapagal ako para kailangan sumunod tayo. Nagbabase kayo na ang faith ng kaligtasan ninyo kailangan ng good works para may maintenance. Well, walang maintenance ang kaligtasan sa work natin. Work of God, yes, i-maintain natin yung faith na yon na makuha natin. Makuha natin. Lord, I have faith in you. That maintenance is one-time event for salvation. Ang tawag dyan ay justification. Paano ka maliligtas? You have to be justified by faith. Justified by faith, ikaw ay ligtas na. Pinawalang sala ka na mapunta sa impyerno. Ano ang susunod? Sanctification. Yung sanctification, kailangan ay aralin mo ang Diyos, mag-aral ka ng Bible, gumawa ka ng maraming mabuti dahil ikaw ay may reward sa Diyos. May reward ka. Ano ang sumunod? Glorification. Di ba? Glorification. Ano yung glorification? Bibigyan tayo ng glorified body sa judgment seat of Christ. Papalitan na yung katawan natin na bulok. Justification for salvation by faith. Sanctification for the rewards.
mag-aaral tayo ng Bible, and then after that, when we get raptured, bibigyan na tayo ng glorified body. So, sa mga verses na tinanong ko sa'yo, maliwanag na maliwanag dito, may makakapasok sa langit na maruming gawa sa husgahan ni Kristo. Tanong ko sa'yo, meron ba makakapasok sa langit na marumi? Sabi mo, wala. Ngayon, nung sinabi ko sa'yo, ay meron pala. Meron pala. Ngayon, yung masusunog ba na to, pangit? O yung masunog? O, pangit yan. Sabi mo, pangit yan. Ano ngayon, kung pangit, di ba? Yun bang pangit na yan, mapupunta ba yan sa langit? Yes or no? No. No. Sabi mo, no. Ngayon, sabi ko, ito nakalagay ito, ligtas daw. Ligtas ba siya? Yes, ligtas, nakalagay eh. Pero tinanong ko uli, yung nasunog ba to, ligtas ba to? No na naman. So, kulang, di ba? Kulang. So, what do we need to learn now? Nag-aaral ka ng Matthew, Mark, Luke, and John. For your information, part pa yan ng Old Testament. Paghahari ni Jesus Christ yan. Kaya lobo-lobo ang tinuturo niya, if you see me, you have eternal life. May nagtanong na binata, Lord, paano ako makakapunta sa langit? Sundin mo ang Ten Commandments. Sino yung kausap niya? Hudyo. Hudyo ang kausap niya. Lord, ginawa ko na yung Ten Commandments. Sige, kung ginawa mo na yan, hindi ka pa rin ligtas. Ibenta mo yung ari-arian mo, then follow me. Saan siya ipa-follow? Yung faith doon sa cross. Pero anong sinabi niya sa Samaritan woman? Sa well. Doon sa sa well ni Jacob. Ano ang sabi niya sa woman? Sabi niya, Woman, kung tatanggapin mo ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. Nagtaka yung babae. Sino? Anong klase? Anong klaseng tubig yan? Well, sinabi ng babae, meron daw dito dati na propeta na prophesied ng Old Testament. Ano sabi ni Jesus? I am He. Ako yung propeta. Ngayon, sabi niya, Oh Lord, ikaw pala yan. So ano ang sabi niya? Go ahead, tawagin mo yung asawa mo. Ano ang sabi ng babae? Wala akong asawa ngayon. Tama, sabi niya. Wala kang asawa, pero may 7 kang kinasama, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Yung babae na yon ligtas. Hindi niya sinabihan na do the 10 Commandments. Di ba? So tingnan mo yung aral mo. Pinaghahalo-halo mo yung kausap ang Hudyo, kausap ang Gentiles, and then, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. You have to separate those. Iba kay Abraham, iba kay Noah, iba kay David, iba kay Paul, iba kay Peter, iba kay James, iba ang mga turo niya sa mga message nila. Pero saan ka dapat kumuha ng aral para ka maligtas? Kay James ba? No. Wala siyang tinurong blood. Kay Peter ba? Doon sa Acts? No. Wala pa siya sa pakikipag-usap kay Paul. Kay Paul ka pumunta ngayon at basahin mo ang Acts 9. From Acts 9 to the rest of the book, and then Romans to Philemon, nandyan ang kaligtasan natin ngayon. Pag nag-jump ka sa Hebrew, madadali ka na naman. So ang advice ko sa iyo, Brad, huwag mong aralin ang buong Bible para maligtas. Aralin mo ang buong Bible kung ano ang ginawa ng Diyos from time to time, and then nung bumaba siya, ano ang inutos niya? Sino ang tinawag niya? Si Peter ba o si Paul? Then si Paul ang tinawag niya. Ano tinuro niya kay Paul? Preach to the Gentile. Ang sinusunod mo si Jesus Christ sa Hudyo. Ang sinusunod mo si James sa Hudyo. Yan sinusunod nyo. Ang sinusunod mo yung Hebrews na nawawala ang kaligtasan na pangalan-pangalan pa lang, Hebrews. Hebrew ka ba? Gentile ka. Why don't you focus that Paul, an apostle for the Gentiles? So, iyan ang pag-aaral na dapat yung gawin. Don't even go to Revelation. Salamat. Don't even go to Revelation. That's a Revelation is another story. From chapter 1 to chapter 4, nandoon pa ang Christianity. Pagdating sa chapter 5 to chapter 22, wala na. It's all about tribulation saints. Right now, we're on a Christian saints. Pag pumunta ka doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, that is Old Testament saints pa rin. So you have to study,
What kind of saint are you? Are you an Old Testament saint? Then do the blood of animal. Are you a Christian saint? Then follow the blood of Jesus Christ. Are you a tribulation saint? Not a chance. Wala pa tayo sa tribulation. So that's how you understand the Bible. So ngayon, sinabi ni Apostle Paul sa Romans 3. Binasa ko to kanina. Romans 3:27. Anong sabi niya sa Romans 3:27? O, saan kayo magmamalaki, di ba? Where is boasting then? Saan kayo magmamalaki? Asan ang boasting nyo? Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri or pagmamalaki? Ito'y inihiwalay na. Wala kang pwedeng ipagmalaki sa sarili mo. Pero kayo, gawa. Di ba? Sa pamamagitan ng anong kautusan. Sabi sa mga Hudyo, sa pamamagitan ng anong kautusan, ano? Papatay ka ng hayop? Tutulong ka? Ganun ba? Ano? Ng mga gawa? Ng mga gawa? Sabi dito, walang gawa. Hindi, sabi niya, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Ano yung kautusan ng pananampalataya? Justification by faith. Yun ang kaligtasan. Kaya sinabi niya dito, ang Diyos baga ay Diyos lang ng mga Hudyo lamang? Hindi, mga hintil din. So ano ang kailangan natin? Justified by faith. Kailangan mapawalang sala ka. Binasa mo kanina, di ba? Sa Romans 4, napawalang sala tayo sa faith. Pero tutuloy mo, pero kailangan may works. So anong works? Anong works? Sabi ko nga sa iyo, kung works ang batayan, mas mauuna ako sa langit sa inyo kung iyan ang pwede kong pagmalaki sa Diyos. Hindi nyo kaya yung ginagawa ko kung works. Hindi nyo kaya. Matutunaw kayo sa good works kung babasehan natin ang good works for salvation. Matutunaw kayo. Unang-una ako sa inyo. But that's not part of the salvation. It's just part of being a good person. Pero marami sa mga Christians, mas mabuti pa ang mga Muslim. Pero kung iyan ang batayan, may Diyos din sila, may good work sila na mas mabuti pa, sana mas ligtas sila kesa sa atin. But that's not the way. Blood is salvation. You must trust the blood of Jesus Christ. That's the only salvation that you can have today. Other than that, everybody will go to hell. Brother Rasha, I'm ready for the questions. Dako tayo sa second cross ng ating first speaker, Brother Benny. Your time starts now. Okay, so ito yung paborito mong talata na ang uno, Corinthians 3 verse 13. Sinasabi dito na ang gawa nga ay na ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. So wala po tayo sa pitalon na pinatutuanan mo, kundi sa gawa ng bawat isa ay mahayag ayon sa 1 Corinthians 3 verse 13. Ang tanong po dito, sinasabi po ba dyan na ang bawat pananampalataya ay mahayag o ang bawat gawa ay mahayag? Ang bawat gawa ay mahahayag dyan. Lahat, saved Christian na yan. Kaya nga sa 14, may regali yung mga magandang gawa. Sa 15, kahit nasunog yung pangit na gawa, ligtas pa rin. Ituloy mo ituloy mo lang yung tanong at magkakaintindihan tayo dyan. Next question. So, ibig sabihin, hindi ang pananampalataya ang mahayag, kundi ang gawa. Yes or no? Ang gawa ang gawa ang mahahayag diyan ng mga mananampalataya, hindi yes or no ang no. Ang gawa ang mahahayag ng mga mananampalataya. Yung nandiyan sa judgment seat of Christ, mga Christian na yan. Hinuhusgahan na lang yung gawa nila. Ligtas na yan, Brad. Mga ligtas na yang sinasabi mo sa akin. Next question. Ibig sabihin, yung walang pananampalataya, hindi mahayag. Yung walang gawa, hindi mahayag. Hindi mahayag. Wala sila dyan. Kung walang pananampalataya, wala sila sa judgment seat of Christ. Ang pinag-uusapan natin na gawa na yan, yan ay mga ligtas na. Yung mga walang pananampalataya, wala dyan sa sinasabi mo dahil hindi sila na-rapture. Naiwan sila. Next question. Okay. Dito, nasa judgment ka na. Yung huhusgaan ay napabilang ito sa ating aral. Ikaw na rin ang nagpatutuo na sa 1 Corinto 13 na ang gawa rito ay mahayag at hindi po ang pananampalataya. So, ang paputunayan natin dito, yung faith lamang sapat na. Ang tanong, saan po ang patutuo mo na faith lamang ay sapat na?
O doon sa 3:15, basahin mo. Kahit nasunog yung gawa, ligtas pa rin. Bakit sila naligtas? Kasi bago siya mapunta sa 13, may faith na sila. Pagdating sa 15, kahit pangit ang ginawa niya, ligtas pa rin. Basahin mo by context. Yung kinakausap mo dyan, yung sinasabi mo, mga ligtas na tao na yan. Next question. Ibig sabihin, yung mga may kasalanan, mapupunta pa rin sa langit? Yung mga masasama? Yes or no? Yes. Yes. Lahat ng tao ay masama. Kahit ikaw, masama ka rin. Kahit ako, kahit si Brother Rasha. Kahit tayo may pananampalataya, masama pa rin tayo. Kaya nga may blood eh. Kaya nga may blood. Yan ang power ng blood. Kahit ikaw ay makasalanan, ligtas ka pa rin. Hindi ibig sabihin noon, gusto mong magkasala. Kung hindi ang nature natin ay makasalanan in the eyes of God. Okay? Walang holy ngayon. Next question. Ibig sabihin, yung mga nagkakasala, ligtas pa rin. Ayon sa patuto mo. Yes, kahit ano gawin mo, makasalanan ka at ako. Ikaw ngayon, makasalanan. Kahit Christian ka na alam mong ligtas ka, Christian ako na alam kong ligtas ako, in the eyes of God, we are a piece of rag. Basahan lang tayo, o hindi tayo holy. The reason why I'm holy, because I accepted the blood of Jesus Christ, and that is the righteousness of God, not my righteousness. Next question. So, ibig sabihin, yung mga hindi na mapapatawad, yung sobra na yung kasamaan, maliligtas pa rin sila. Yes, Kahit ligtas hindi na. Yes, ligtas na 'yon. Pinatawad na yung kaluluwa nila na mapunta sa langit. Kaya nga na-sealed eh. Yung binebase mo sa gawa na puro makasalanan, kung yan ang basihan mo ng kaligtasan, Brad, aralin mo, walang mapupunta sa langit. Lahat tayo sa impyerno, ha? Kung good works ang basihan sa maintenance ng kaligtasan, lahat tayo palpak dyan, including you, including myself. Walang makakapasa kung gawa ang kaligtasan. Tandaan nyo sa mga nakinig, ha? Walang makakapasa. Next question. Okay. Tungkol kanina sa nabanggit mo na ang babaeng sinabi dito na ang babaeng naligtas, sabi mo kanina, na dinala yung kanyang asawa. Saan yun sinabi na walang gawa, ligtas na? Doon sa faith niya. Sinabi niya, the one who seeth the Son, lahat daw nakakita sa kanya at naniwala, will have everlasting life. Sa John 6:40. Yung babae nakakita sa kanya, sabi niya, woman, do you believe me? Sabi niya, yes, Lord. So nakita siya, sa John 6:40, sabi niya, lahat ng nakakita sa akin at naniwala o nanampalataya ay ligtas. John 6:40 ang sagot dyan. Next question. Okay. So, move on na tayo. Dito sa sinabi mo kay Paul lamang pumunta at wag sa buong Bible. At tanong, ikaw ba ay namimili ng apostol? Yes or no? Yes sa kaligtasan. Yes, kasi hindi ko susundan si Matthew para maligtas. Ang susundan ko ay si Apostle Paul kasi ang sinasabi ni Matthew with Jesus Christ, kailangan makita mo siya para manatili or maging ligtas. Nandito ba siya? Wala na, di ba? So I have to go to spiritual salvation na tinuturo ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, 1-4, the gospel of your salvation on how that Jesus Christ died for our sins. Kung paano siya namatay para sa kasalanan ko. You must speak Apostle Paul para maligtas. Next question. Okay. Sinabi dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians verse 12. Sabi dito, ibig ko nga sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Verse 13, nabahagi ba si Kristo? Ipinangako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo o binautismohan baga kayo sa pangalan ni Pablo? So ang tanong ay nabautismohan ka ba sa pangalan ni Pablo? No, hindi. Ang nabautismohan ako sa itinuro ni Pablo. Yung context na sinasabi mo, ang sinasabi ni Apostle Paul dyan, huwag kayong mag-iba-iba. Huwag kayong pumunta dito, huwag kayong pumunta dyan, kasi hindi ko itinuturo ang pangalan ko. Ang itinuturo ko na baptism is the baptism of the Holy Spirit. Kaya huwag kayong magkanya-kanya. Ang tingnan nyo, yung sinabi ko, yung gospel of salvation, by context, pag binasa mo yan, hindi ako ang nagbabautismo. Si Jesus Christ. Iyan ang paniwalaan nyo. At yan ang context ng binasa mo. Next question. Ang sinabi dito ni Apostol Pablo na binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. Kung kay Pablo lamang tayong maniniwala at hindi sa ibang mga apostol, bakit sinabi niya na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo,
O ikaw yon, ikaw na yung nagsasabi. Bawat isa naman nagsasabi, ako kay Apolos. At dito naman, ako kay Sifas at ako kay Kristo. So ang tanong, ano ang natanggap mong aral kay Pablo para siya lamang ang iyong paniwalaan? Yung blood, yung gospel na itunuro niya na good news sa panahon ngayon, si Jesus ang nagsabi kay Paul na ituro mo sa kanila ngayon ito. Pero never kong sinabi na si Paul ang sinasamba ko. Never kong sinabi sa iyo yan. Ang sinasabi ko, yung message ni Jesus Christ kay Paul doon sa Ephesians 3:1-6, that the Gentiles should be fellow heir. Yung mga hentil ay tagapagmana na rin galing kay Apostle Paul from Jesus Christ. Ngayon, pinipilit mo sa akin, si Paul ang nagbautismo. Hindi. Si Paul ang nagbigay sa akin ng aral, hindi galing kay Matthew. Kasi kayo, buong Bible ang pinag-aaralan nyo sa salvation. Okay. Ang pananampalataya ba ay nagsisibig ng salita lamang o sa gawa? Yes, sir. Ang pananampalataya, sa pananampalataya, doon ang kaligtasan. Pero yung gawa, yan ay Objection, susunod na. moderator. Maliwanag po yung aking tanong. Ang pananampalataya ba ay nagsisiibig ng salita o sa gawa? Nagsiibig sa ano nga yun? Yung Nagsisiibig lang ba sa salita o sa gawa? salita o sa gawa? Pastor? Both. Pero yung Proceed. kaligtasan, yung kaligtasan diyan sa pananampalataya lang. Yung gawa hindi kasama sa kaligtasan kasi sabi ko nga sa iyo, Brad, kung ang base mo sa kaligtasan gawa, sa ituturo mo sa mga miyembro mo o nakikinig sa iyo, lahat kayo sa impyerno. Kasi hindi niyo mape-perfect yan. Kaya by faith alone ang kaligtasan. Next question. Okay, sabi mo both. Kung ang pananampalataya ba ay nagsisibig sa salita o sa gawa, sabi mo both. So, ayon dito sa 1 John 3 verse 18, sinasabi dito, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita, ni ng dilaman, kundi ng mga gawa at katotohanan. So, ang tanong dito, anong salita yon na iniibig sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Yan ay salita din, di ba? So pag in-identify mo, anong salita? Ang salita na sinasabi ko ay yung pag-ibig ng Diyos sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was flesh, and the Word became flesh sa 14. Yung Word na sinasabi ko ay salita ng Diyos na siya mismo. Next question. Okay. Ay, So nabutan dyan na pala. nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion mga kapatid, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Velarde Johnny, Jeromel Amlon sa Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandment of God. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeremy Lamlon. Suwabe talaga sumagot ni Bro Alexander. Wala talagang panama mga tanong. Shoutout din kay Pastor Eric Benanueva. Tanong ko lang, Bro Rasha, nagawa na ba ni Benny lahat ng mabubuting gawa at di na nagkakasala? Sige, pakibasa lang sa pakinig ng imbabaw na ito. Shoutout din mga kapatid kay Jeko. Usas nga John 10:28-29. Miguel Preselas, 1 Corinthians 3:15, ligtas gani. Shoutout din mga kapatid dito kay Gecko, pa-shoutout Pastor Alexander Santos. At dito din kay PJ Patco, hindi kasi ma-determine ni Bro Benny ang distinction ng circumcision at uncircumcision. Romans 3 verse 30. Shoutout din mga kapatid. Siyempre kay Eme Alfonso sa lahat na nag-comment. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Na dito ang ating second speaker sa topic na faith plus works sapat na versus faith alone. Pastor Alex, your time starts now. Bro, paki-mute muna, no? Yung kay Brother Vinny. Okay, may timer din ako, Brother Rasha. So, pag nag-aaral kayo ng Bible, i-rightly divide nyo ang pag-aaral. Pagdating sa Genesis, from chapter 1 to chapter 11, advice ko sa lahat na nag-aaral. From chapter 1 to chapter 11,
inexplain na ni Moses na itinuro ng Diyos kung ano ang mangyayari sa buong mundo. Nandyan na lahat. Tapos na ang Bible doon sa from chapter 1 to chapter 11 ng Genesis. So, if you are really smart and understand who God is, kung sino ang Diyos, sinabi na niya kung ano mangyayari. Kaya aalamin mo lang kung nasaan ka. Aalamin mo lang kung nasaan ka. Nung ikinuwento na niya yung mangyayari, ano ang ginawa niya? Sinabi niya kay Noah. 'Di ba? Sa karamihan ng tao, nilagay niya sa 6 yun. Nasa Genesis 6. For the thoughts and the imagination of human are continuously evil. So, papatayin ko yan. Pero, ganito ang gagawin ko. May tatawagin pa ako si Abraham. Pagkatapos ni Abraham, siya ang gagamitin ko para sa pagbaba ko. So, sino ang nagsabi niyan? Si Isaiah. Sa Isaiah 54 or 64, kung babasahin nyo, nandoon yung prophecy ng gagawin ng Diyos. From Genesis 1 to chapter 11, sinabi na niya na ito ang mangyayari sa buong Bible. So, bilang ako na nag-aaral, Lord, yun pala ang sinabi mo nun. Bababa ka pala. So, nung bumaba ka na, Lord, anong gagawin mo? So, ito naman ang mangyayari. Ang manatili hanggang wakas ay malili. Lord, ngayon ba to? So, kung sa Matthew, Mark, Luke, and John ka lang titigil, ngayon yun. May Paul pa pala. So, anong kailangan mong alamin? Kayong mga nakikinig. Alamin mo kung anong kaligtasan from Genesis to Malachi. That's Old Testament. Paano maligtas ng panahon ni Abraham? Justification by faith and one work na ginawa niya. Offer Isaac. So lahat ng sumunod kay Abraham by faith, naligtas yun. Ano nangyari? Nangalo niya si Abraham, di ba? Nangalo niya, di ba, Brother Vinny? Nangalo niya. Inasawa yung katulong, naging anak si Ismael. Sabi mo, pag nangalo niya at sinadya, tanda mo to, brada, yung turo ninyo. Pag sinasadya ang pangangalo niya, sa impyerno, walang kapatawaran, sabi mo. Sabi mo yan. So, anong ginawa nila mag-asawa? Ano sabi ni Sarai? Abraham, asawahin mo to kasi hindi na ako manganganak eh. O hindi ba pangangalo niya yon? Bakit mahal pa rin siya ng Diyos? Kasi nasa nature ng tao ang kademonyohan kahit ano gawin mo. So, ano nangyari? May plano ang Diyos. Ismael was blessed together with the mother. But then, the plan of God is to have Sarai or Sarah na magkaroon ng anak as Isaiah. At iyan ang plano na bababa siya. So, habang nabubuhay ka doon, nung napunta ka na sa 12 tribes of Israel at ikaw ay Hudyo, kill an animal. Pero kung hindi ka Hudyo, kailangan aralin mong mabuti as Gentile. Kanino ba akong God? Kay Pharaoh or God of Israel? That is God of Israel versus many gods. Nandun ka ba? Wala ka dun. So pumunta ka dito sa right Jesus. Na kanino yung right Jesus? Na kay Matthew, Mark, thank you. Na kay Matthew, Mark, Luke, and John ba ang right Jesus? Wala pa si Paul dun. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, mag-iingat kayo ha. Darating ang araw, marami magpipreach na maraming Jesus. 2 Corinthians 11:3. Nangangamba ako, baka kayo mapahamak. Saan mo malalaman, sabi sa 4? Baka makatanggap kayo ng wrong spirit, wrong Jesus, at wrong gospel. So ano yung gospel? Magandang balita. Magandang balita sa old, kay Abraham, kay Noah. Magandang balita ni Jesus nung bumaba siya, mag-ahari ako. Magandang balita kay Peter nung nagsabi niya nandito na Messiah. Magandang balita kay Paul, justified by blood. So, faith alone from the blood of Jesus Christ, iyan ang kaligtasan ngayon, iyan lang ang dapat mong makita. Kung babasihan mo yun ng work, you are all doomed to hell. Thank you so much and may God bless us all in Jesus' name. Dako din tayo sa final conclusion ng ating first speaker. Again, sa topic na faith plus work, sapat na, versus faith alone. Brother Benny ng UCCP. Your time starts now. Okay, so marami pong salamat sa mga tagapakinig at mga tagapagsubaybay. So napatunayan po natin na dito sa huli
ang faith at work po ay hindi po yan dapat maghihiwalay, sapagkat sa mabuting gawa po natin ay nagiging sakdal ang ating pananampalataya. Yan po ay pinatutunayan ng ating Apostol James sa verse 22. Yan po ay ang pananampalataya na upang maging sakdal ay work was faith made perfect po yan. Yan po ang tunay na sumasampalataya. Yan po ay may kalakip na gawa. So yung sinabi po niya kanina na kahit ang paulit-ulit na makasalanan, ligtas pa rin daw. Pero hindi po yun ang topic namin. Faith plus work po ang gigibain niya. At siya naman ay gigibain ang kanyang faith alone na sinasabi dito sa 1 Corinthians na ginagamit niya kanina sa 3 verse 13 na ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Hindi po sinabi dito ang pananampalataya ng bawat isa, yun ang mahayag sa kaligtasan. Hindi po, gawa po. Kaya ang patutuon natin, faith plus work. Sa pagpaparito ni Jesus, ihiwalay rin niya ang mga tupang kanyang ang mabubuting gumagawa, yung sumasampalataya na gumagawa sa kanyang mabubuting gawa, yun po ang ibibilang sa kanyang tupa. At ang hindi po gumagawa ay walang kabuluhang pananampalataya, ay nasa kambing po yan. Ayon sa Mateo 25 verse 35 hanggang 40. Kaya't kapag sumasampalataya po tayo kay Kristo, ay may kalakip po itong mabubuting gawa upang maging tunay. Yun ang pananampalataya. Maging tunay ang ating pananampalataya ay kailangan po tayong gumawa ng mabubuting gawa ayon po sa ibinigay ng Diyos. At nasusulat sa James 2:22 na pinatutuhanan na si Abraham at si Rahab, sila po'y naligtas hindi lang sa kanilang gawa, kundi na rin sa kanilang pananampalataya na sumunod sa Diyos, sapagkat nasasulat dito, sabi, nakikita mo naman na ang pananampalataya ay gumagawang may kalakip ng kanyang mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Work was faith made perfect. So ayan po, napatunayan natin na hindi po pwede na pananampalataya lang, kailangan faith plus work. So hanggang dito na lang po, Brother Rasha, magtatapos ang aking conclusion. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating debate between UCCP and Bloody Salvation Church, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng nagpuyat. Ayan, so meron tayong halos 76 na nag-live comments. Mga pastor na kilala natin. Unahin natin si Brother Benny. Pasalamat muna, bro. So sa mga tagapakinig at tagapagsubaybay, nagpapasalamat po ako sa gabing ito sapagkat binigyan naman ako ng pagkakataon na makaharap yung ating puging pastor na si Alexander, at sa ating moderator na lagi nandyan, hindi tayo iniiwan sa anumang request. So magpasalamat din po tayo, at lalo na sa mga baguhang debater, igalang po natin yung mga matatanda sa atin sapagkat ayon naman po yan sa ating kaloob. So back to you, Brother Asa. Okay, thank you din, bro. At syempre, pastor, salamat. Okay, shout out sa mga nag-comment, sa mga nakinig. Sister Emmy, marami dyan sila, Pastor Jaramel, Pastor Eric, Pastor Dino, sila ALF, maraming nanood dyan, sila Alf. At special shout out kay Mensaherong Sugo na ito ay naiihina sa salawal. So, nagpadala na ako ng diaper kay Leonardo. Ano pangalan niya? Nakalimutan ko na. Ito yung taong hindi na nagkakasala. So sana hindi yan magaya ni Brother Beanie na masabi na siya ay hindi na rin nagkakasala. Yan ang Rangers of God. Okay? So anyway, maraming salamat, Brad. Maganda yung discussion. Kita mo naman. Matatalim ang mga usapan natin. Pinaglaban mo yung faith mo. Pinaglaban ko yung faith and works mo at yung faith alone ko na makikinabang naman dito ay yung mga nakikinig. So at least so far nakita mo na kung sino akong kalaban. Base sa mga sabi ko nga, ang kalaban ko ay mga demonyong espiritu kaya ako matalas dyan. Ikaw naman, ang nakita ko sa iyo,
pinakikita mo lang yung alam mo sa Bible na hindi bastos. Kaya ako nababastos yung mga iba dahil may alam sila at bastos. Kaya na kami nagkakabastusan. So, respect sa pagkatao mo na nakita ko talaga yung basta ito ang alam mo, kaya yun ang nirerespeto ko. Nakita mo, hindi kita binastos dyan. Dahil that's what you know. Karapatan mo yan. Karapatan ng tao na may kaalaman. Kasi kung si Jesus Christ nga, pinatay na walang ginagawa di ba? Di ba, pinatay siya, wala siyang ginagawang masama. So we have to understand yung lahat ng kakayanan ng walang bastusan. Di ba? Kaya ako binabastos yung mga tao diyan kasi alam ko mga demonyo yan, ako ang panlaban sa mga demonyong espiritu. Di ba? Brother Rasha, thank you so much. Alam ko gabi na at nagda-dumbbell pa yan, magwo-workout pa si Brother Rasha. At saka ginagaya niya kasi yung abs ko. Di ba, Brother Rasha? Oh, Abs? syempre. Nagaya niya. So may God bless us all. Good night sa lahat in Jesus' name. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Benny ng UCCP at Pastor Alexander Santos, mga kapatid. Bloody Salvation Church, mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform, mga kapatid. Kasama doon yung obligasyon, yung kondisyon ng ating mga debatista. Gaya ni Pastor Alexander, usually ang mga topics niya ay patungkol sa kaligtasan. Brother Benny, bago nating kaibigan dito sa debate, mga kapatid. So, you can, pwede nyo siya i-invite sa mga iba pang mga topics and debate. Kasi, ngayon ko lang talaga meron akong isang UCCP, mga kapatid. So, usually kasi mga common lang, so napakabago dito, baka merong ibang unique sa kanyang church, so pwede nyong i-challenge, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.